Maraming salamat, Ginoong Speaker, Ginoong Sponsor. Hindi rin po ako tumindig ngayon upang mag-interpellate dahil wala pong silbi ang pag-interpellate sa sponsor. Sumasaludo po tayo sa kagalang-galang na sponsor, si Congressman Alvarez, sa kahandaan niyang ipagtanggol ang proposed budget ng Office of the Vice President kahit yun mismong Vice Presidente ay malinaw na walang interes na ipagtanggol ang hinihingi nito sa taong bayan. No? At ito po ang mahalagang punto. Lubos po tayong nadidismaya, katulad ng kasama nating si Congresswoman Laila De Lima, sa hindi pagharap sa Kongreso ng Vice Presidente. At hindi lang po lubos na nadidismaya, kinukundi na po natin ito. No? Dahil ang importanteng punto, ang proseso ito ay ang proseso kung saan ang mga opisyal ng gobyerno ay humaharap sa Kongreso upang humingi ng pahintulot na gastusin nila ang pera ng taong bayan. No? Ito po ang kahulugan ng deliberasyon na nagaganap nitong mga nakaraang linggo. Humihingi po sa taong bayan, no, dahil gagamitin ang pondo nila ng kanilang opisina. Kaya ultimately, ang binabastos po ng Vice Presidente sa paglalagay pa ng mga kondisyon. No, bago daw siya magpakita rito, may mga kondisyon muna, ibigay ang gusto niya. No? Ang binabastos po niya dyan, hindi lang po itong institusyon ng Kongreso, hindi ang konstitusyon, kung hindi ang taong bayan. No? Dahil pera nila ang gagamitin ng Vice Presidente. Naisa na nating tanungin kung paano niya ginagastos ito nitong mga nakaraang taon. Galing mismo sa sarili niyang bibig ay 18 times po nagbiyahe abroad. Galing mo mismo sa sarili niyang bibig, karamihan doon personal na mga lakad. No? Iba't ibang bansa ito, kasama ang Japan, kasama ang ilang mga bansa sa Europe at sa Middle East. No? Gusto po sana nating tanungin dahil nanggaling din sa opisina niya mismo na gumastos ng total of utilization for international travel ay 7.473 million pesos at total for domestic travel 13.207 million pesos for a total of 20.8 million pesos sa mga travel ng Vice Presidente. Dinidiin po niya ron na kahit na personal ang lakad niya at kapag personal ang lakad niya, yung pamasahe daw niya at personal na gastos, hindi daw galing sa pera ng taong bayan. Pero inamin din niya na dahil siya ay Vice Presidente, ay kailangan pong bayaran ng taong bayan ang pasahe at iba pang gastusin ng kanyang staff. No, whether yung kanyang security or yung staff ng Office of the Vice President. At higit sa lahat, Mr. Speaker at Ginoong Sponsor, siya lang po ang makakasagot nito, hindi po kayo, kaya hindi na nga po tayo nag-interpellate. Ang nais po nating hingiin ay ang paliwanag mismo ng Vice Presidente na kahit pa personal ang kanyang lakad, tuloy-tuloy po siyang sumusweldo, no, mula sa pondo ng taong bayan. Second highest paid official of the national government ang Vice Presidente. Salary grade 32, umaabot po yan sa almost 400,000 a month, 398,686 a month. Yan po ang sweldo ng Vice Presidente, buwan-buwan. Ngunit sa kanya mismo nanggaling, madalas ay lumalabas siya on personal trips. Ang ordinaryong kawani po ng gobyerno ay, of course, hindi pwede gawin yon. Pag ginawa yon, sa minimum, bawas sa sweldo, sa maximum, pwede pang matanggal.
Of course, Vice Presidente siya. Hindi mangyayari yan. All the more, ang kanyang obligasyon at responsibilidad na kumilos nang isinasaalang-alang ang interes ng taong bayan. No? Gusto rin po sana nating tanungin ang Vice Presidente kaugnay sa kapansin-pansin na mababang utilization rate ng kanyang budget. No? For 2025, sa 744.14 million pesos na budget ng OVP, ni-report po na sa kalagitnaan ng taon, 34.3% pa lamang po ang nagagamit. At nang tanungin po natin, nung panahon ng budget briefing, ganito po ang sagot niya. Sabi po niya, ano po ang paliwanag dito? Yan ang tanong sa kanya. Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January, Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. Yun lang po ang kanyang paliwanag. Mabagal na procurement. No? Gitna na ng taon ay wala pa raw procurement. Ang expectation po sa lahat ng mga opisina ng gobyerno na ang isubmit na budget kailangang handa ng ma-implement by January. No? Kaya mataas po ang hinihingi natin sa ibang mga ahensya. Hindi po obra yung kalagitnaan ng taon pa lang magsisimula ang procurement. Nais po sana nating i-relate sa naging performance din ng Vice President nung siya ay kalihim ng DepEd. Ganito rin po ang problema. Napakabagal na procurement. Kaya po, noong 2023, yung tanging taon na buo ang panunungkulan niya bilang DepEd Secretary, meron po siyang budget, ang DepEd, para magtayo ng 6,379 classrooms. Ang napatayo lang po ng DepEd ay 192. No? So kaya hindi po bago kung hindi tila isang padron yung napakababang utilization rate. No? And finally, gusto rin po sana nating maliwanagan sa ilang mga partikularidad ng budget na hinihingi for 2026. Particular, bakit po may kapansing-pansing paglaki ng hinihingi para sa supplies and materials, 43% increase po rito. At para sa professional services, 405% increase. Professional services para sa mga consultant. No, hindi po natin alam kung para saan yan. Gusto sana nating malaman sa kanya. Rent and lease expenses. Again, that's a 75% increase na hinihingi. At iba pa ang mga maintenance and operating expenses. Again, ang punto po natin, hindi po pamumulitika ang habol dito kung hindi lihiting mong mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. At dahil ganito po, again, kinukondin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. No? Kaya at the proper time, Mr. Speaker, ako po, I will move to reduce the budget of the Office of the Vice President for 2026. Ang hinihingi po is a total of 902.895 million for 2026. I will move that it be cut only to the PS component. Ibig sabihin, yung pangsweldo lang po sa personnel. Bakit po? Dahil obligado po. No, habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno at isaalang-alang din po natin na ang mga kawani ng Office of the Vice President ay damay lang po. No? Naniniwala tayo na sila ay mga tapat na lingkod bayan, ngunit sa kasamaang palad ay iba ang asal ng kanilang head of office. So I will move
that the budget be reduced merely to the PS of 198.8 million pesos at the proper time, since the head of office herself has not deemed it necessary to defend the budget proposal of her office. So, yun lang po, Mr. Speaker at ginoong sponsor. Maraming salamat.